Dear Miss Love, hindi ko talaga alam kung kailan nagsimulang mabura ang linya sa pagitan namin ni Camille. Kung paano kami lumampas sa aming limitasyon. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko na mababawi ang gabing yun. At ngayon, kahit na nasa Pilipinas na ulit ako, dala-dala ko pa rin ang kasalanang nagawa ko. Dahil iniwan na ako ng aking pamilya. Masakit, oo. At hindi ko ho alam kung paano ko ito tatanggapin at kung paano ulit magsimula. Kaya naman nagsulat ako rito upang kahit papaano'y mabawasan ang bigat ng nararamdaman ko. At sana'y kung mapili niyo itong sulat ko, Miss Love, ay mabigyan niyo ho ako ng payo at matulungan niyo ako sa kung paano ulit ako makakabangon. Ako nga ho pala si Joel, 38 years old. OFW sa Riyadh sa loob ng 6 na taon. Kasal sa asawa kong si Sheila at may 2 kaming anak. Isang nurse ang misis ko at mahigit 1 dekada na rin kaming kasala. Bago ako umalis, masaya ang pamilya ko. Punong-puno ng pangarap at pananalig na makakauwi ako nagligtas sa pagbabalik ko. Pero tulad ng ibang mag-asawang tinamaan ng layo at lungkot, unti-unting nag-iba ang lahat. O baka ako lang talaga yung nag-iba. Noong una, halos araw-araw ang video call naming mag-asawa. Minsan, doon na nga rin namin pinupunan ang pangangailangan ng isa't isa. Halata ang puyat sa mga mata ng misis ko dahil duty siya ng gabi sa ospital. At sa umaga naman ay asikaso ang mga batang nag-aaral ng high school. Pero never nitong inenda yun sa akin. Kaya naman bilib na bilib talaga ako sa misis ko. Pero Miss Love, hindi ko ho alam kung paano ko napariwara. Dahil nung magkasama kami sa Riyadh nung kumari niyang si Camille, ay nag-iba ang takbo ng lahat. Naging lingguhan na lang ang tawag. Hanggang sa minsan, puro thumbs up na lang. At ingat ka dyan, Han. I love you. Hindi nagtatanong ang asawa ko kung hindi ako nakakapag-reply. Dahil alam kong naiintindihan niyang busy ako. Pero wala siyang kaalam-alam na doon na pumasok si Camille. Si Camille ay 33 years old. Kapitbahay namin sa probinsya. Ninang ng bunso naming si Yana. At bukod pa doon, pinsan siya ng asawa ko. Opo, tama. Kapatid ng biyanan ko, ang ina ni Camille. Simula nung iniwan siya ng asawa niya at muli siyang ng ibang bansa, ay lumipat siya sa Riyadh bilang domestic worker. May isa na siyang anak sa dati niyang asawa at ang nanay niyang si Belen ang nag-aalaga. Isang araw, bigla na lang siyang nag-message. Uy, pare, andito ka rin pala sa Riyadh? May nakita akong Joel B sa group chat natin, ikaw ba yon? Oo mare, ikaw pala to? Mula noon, parang sinadyang pagtagpuin kami ulit ng tadhana. Nagkausap kami sa chat, palitan ng kwento, tungkol sa trabaho, hirap at lungkot dito sa ibang bansa. Hanggang sa naging comfort namin ang isa't isa dito sa may Riyadh. Sa dami ng gabi na pagod ako galing trabaho, si Camille ang kachat ko. Hanggang sa hindi ko na napansin, hindi na pala si Mrs. ang unang tinetext ko pagkagising ko, kundi si Maring Camille na. Nawala yung atensyon ko sa pamilya ko at nabaling yon kay Camille. Hanggang isang gabi, may lakad ang ilang kababayan naming Pinoy. Tinawagan niya ako. Joel, punta ka sa tapat ng park, may salo-salo doon. Wala kang kasama, di ba? Nagkita kami doon at ibang-iba yung pakiramdam.
Hindi na siya yung Camille na kilala ko noon na tahimik lang at mainhin. Ngayon ay may kumpiyansa na siya sa sarili, mas palaban at mas kaakit-akit. Nakamaong lang siya noon at simpleng blouse, pero grabe. Ibang-iba yung dating niya na para bang hindi ka na dapat lumingon pa sa iba. Tagal mong dumating bungad niya. Traffic Wika ako sa kanya sabay tawa. Sus, baka naman sinadya mong magpapogi para sa akin, kaya napansin ko. Ay nako, ako pang mag-aayos para sa'yo Pagbibiro ko sa kanya. Siyempre naman, magkikita tayo Sagot niya sabay ngiti. Tumingin pa siya sabay kagat ng labi. At doon ako natigilan. Pagkatapos ng salo-salo, naglakad-lakad kami. Wala kaming masyadong usapan. Pero damang-dama mo yung tensyon. Hanggang sa bumalik kami sa dorm niya. Joel, wika niya sabay hawak sa braso ko. Salamat Nakakatuwa na may nakasama akong kakilala ko, lalo't malapit sa akin. Ako rin naman, Camille. Sa totoo lang parang nawala yung pangungulila ko sa Pinas. Ganun ba? Sabay tingin niya ulit sa akin. Yung tingin na parang gusto kang lambingin, pero hindi niya magawa. Gusto mo ba ng kape muna? Tanong niya. Wala namang tao sa taas tsaka para makapagkwentuhan pa tayo. Nagkatinginan kami, at ilang segundo akong natigilan. Alam ko ang ibig sabihin ng tanong na yun. Alam ko kung gaano kalapit yun sa bangin. Kape lang Biro ko pa. Oo naman. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Baka mamaya magalit pa si Sheila sa akin. Natawa na lang ako. Sumunod ako sa kanya sa loob. Sa maliit niyang kwarto, naupo kami sa gilid ng kama. Kumuha siya ng 3-in-1 coffee sachet at 2 mug. Sorry hindi ako prepared. Baka akala mo fancy coffee yung ibibigay ko sa'yo. Sabi niya habang hinahalo yung tubig. Okay lang. Basta't ikaw yung naghalo, siguradong masarap. Loko. Sabay hampas niya sa braso ko. Pero sa hampas na yun, nakaramdam ako ng kakaiba. Nanatili yung kamay niya sa balikat ko. Dahan-dahan niyang tinaas ang mukha niya para tumingin sa akin. Joel. Hindi na niya natapos yung sasabihin niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon. Siguro sa sobrang tagal na rin na wala akong nakakasama sa kama at nakakita ako ng pagkakataon sa katauhan ni Camille. Hinawakan ko yung pisngi niya. Wala naman siyang pagtutol. Pagkatapos, hinalikan ko siya ng malambing. Mabagal. Hindi siya nagalit. Hindi niya rin ako sinampal. Punong-puno ng damdamin. At nakita kong napapikit pa siya. Yung parang matagal na namin gustong gawin. Pero ngayon lang naging posible. Nung matapos ang halik, kapwa kami walang imik. Alam mong mali to. Alam mong bawal. Sabi niya ng mahina. Alam ko, Camille, halik lang naman, di ba? Wala naman pating makakaalam. Hindi mo naman siguro sasabihin to kay Sheila, sabi ko. Pagkatapos nung gabing yon, pareho kaming natahimik. Walang usap kinabukasan. Walang message, kahit simpleng kumusta. Parang kapwa kami naghihintay kung sino ang bibigay. Wala pang nangyayari sa amin. Pero alam ko, malapit na. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Ako na yung naunang nag-message sa messenger niya. Ewan ko ba, hindi ko naisip ang asawa ko, ang mga anak ko. Basta ang naiisip ko lang nun, matikman si Camille. Mare, gising ka pa? Walang sagot mula sa kanya. Sorry sa nangyari Hindi ko sinasadya pero hindi ko naman pinagsisisihan yun. Maya-maya, nag-online siya at biglang nag-type. Bakit ka pa nagsasorry kung di mo rin naman pala pinagsisisihan? Sagot niya. Ngumiti ako kahit ako lang ang mag-isa sa kwarto.
Sumagot na rin siya sa wakas. Kasi baka hindi mo ako kausapin ulit eh. Sa totoo lang, kanina ko pa nga hinihintay na mag-message ka eh. Reply niya. Kala ko kasi galit ka. Oo, medyo. Pero sa sarili ko. Kasi pumayag ako. Pero mas galit ako kasi, alam mo yun? Gusto ko pa, Joel. Bumigat ang dibdib ko sa huling linya na sinabi niya. Tapos pinatay niya ulit yung online status niya. Gusto kong sumagot agad pero parang wala na akong karapatang pilitin siyang makipag-usap. Kaya naghintay ako ng ilang minuto. Tapos nag-type ako ng direkta. Ako din naman, Camille. Hindi na siya sumagot buong gabi. Pero kinabukasan, pagdilat ng mata ko, may nakita akong bagong message mula sa kanya. Joel, kapag nakita ulit tayo, huwag ka mag-sorry ha. Ayokong mag-sorry ka sa isang bagay na pareho naman nating ginusto. Mula noon, gabi-gabi na kaming nag-uusap, Miss Love. Online ako pero imbis na pamilya ko ang kausap ko, ay si Camille. Walang kaalam-alam ang asawa ko. Naunti-unti ko na palang siyang niloloko. Sa simula, okay lang. Kumustahan pa sa trabaho? Anong ulam mo? Sinong kasama mo? Pero habang tumatagal, mas lumalim, mas lumalandi, at mas hindi ko na, o mas tamang sabihin, mas hindi na namin kayang itago. Baka magpaligo ka pa sa iba, alam mo namang akin ka na. Ako lang dapat wala nang iba. Pambubol ako sa kanya. Sigurado ka bang ako lang din? Reply niya. Wala nang iba pa, Mari. Simula nung gabing hinalikan kita, ikaw na lang. Minsan nagvi-video call kami habang pareho kaming nakahiga. Punong-puno kami ng tensyon. Hanggang isang gabi, nagkita kaming dalawa. Sa kwarto kung saan naganap ang unang halik. Doon din naganap ang unang pagkakasala namin. Tama po, may nangyari sa amin ni Camille. Isang kaganapan na pareho naming ginusto. Masarap? Oo. Pero matapos nun, bigla ko nalang naisip ang pamilya ko. Ang asawa ko. Makakaya ko bang mawala sila? Nagkaroon bigla ng tanong sa isipan ko, pero mabilis ko rin yung binura. Hindi naman nila malalaman eh. Wala namang ibang makakaalam, kundi kaming dalawa lang ni Camille. Nasa bahay ako nang makatanggap ako ng message galing kay Camille. Hindi ako nagsisisi, Joel, pero ayokong ako yung dahilan kung bakit masisira ka sa pamilya mo. Wika niya. Ako ang pumili nito, Mari. Tsaka wala namang makakaalam, diba? Maraming beses, Miss Love, na nagpakasasa kaming dalawa. Halos hindi ko nga naisip ang asawa ko sa Pinas. Halos 4 na buwan kaming nagkaroon ng lihim na ugnayan ni Camille. Makalipas lang noon ang ilang linggo, mas lalong naging malalim ang ugnayan naming dalawa. Hindi kami nagtatago sa isa't isa. Lahat ng oras na pwede. Lunch break, off day, kahit na short walks. Kami ang magkasama. Para bang asawa ko siya sa ibang bansa at kinalimutan ang tunay na asawa sa Pinas. Hindi ko alam kung paano ko umabot sa ganito. Isang gabi lang yun. Isang halik, isang kape. Isang gabi na parehong hindi naman namin inaasahan, pero alam namin ginusto namin hanggang sa nagtuloy-tuloy. Isang gabi magkatabi kami sa kama. Joel, bulong niya, iniisip mo rin ba ako kapag hindi tayo magkasama? Tanong niya. Oo naman, Camille. Ikaw nga ang laman ng isip ko gabi-gabi eh. Ganon din ako eh. Sagot niya. Minsan iniisip ko, paano kung tayo talagang nauna? Paano kung hindi mo asawa si Sheila? Di sana masaya tayo. Hindi tayo nagtatago.
Alam mo, gusto kong ipagsigawan ka, Joel. Pero bawal, di ba? Tama, bawal. Sagot ko. Kasi alam mo kung anong mangyayari sa atin. Ilang linggo pa ang lumipas. Lalo kaming naging malapit. Na para bang may sariling mundo kami sa dayuhang bansa na yon. May mga code names pa nga kami. Gumagamit ako ng ibang account. Baka kasi mamaya, buksan ng misis ko ang messenger ko. Lahat ginawa ko para lang maitago ang mga kalokohang ginagawa ko. Araw ng linggo. Tahimik lang siya. Tulog sa balikat ko habang nakabalot ng kumot. Pinagmamasdan ko yung mukha niya. Payapa, pagod, at may bahid ng kasiyahan. Ako naman, hindi ko alam ang pakiramdam ko. Para ba akong nasa pagitan ng langit at apoy. Tandaan kong inabot ang cellphone ko sa mesa. Baka kasi may message si Mrs. Pero wala. Nakasin lang yung huling, "Ingat ka dyan ha, I love you." Hindi ko pala siya na-replyan. Naalala ko rin bigla. Birthday pala kahapon ng panganay namin. Nakalimutan ko na ring batiin. Napatitig ako sa kisame. Para bang biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa nagsisisi ako, kundi dahil sa katotohanang unti-unti ko nang nakakalimutang tumingin sa direksyon ni Sheila. Sa direksyon ng pamilya ko na naiwan sa Pinas at umaasa sa akin. Ako na padre di pamilya, ang siya palang gumagawa ng kasalanan dito sa ibang bansa. Napatingin ako kay Camille na nasa tabi ko at mahigpit ang hawak sa braso ko kahit tulog. Parang siya na ang tahanan ko sa banyagang lupain na to. Pero paano naman yung tahanan kong iniwan sa Pilipinas? Kinabukasan, maaga akong nagising. Tahimik akong bumangon. Nagsuot ang damit at lumabas ng kwarto. Bitbit ko pa rin yung amoy ng gabi, yung bigat ng nangyari, at yung tanong na hanggang kailan ko matatakasan ang sarili kong asawa. Halos ilang buwan na rin mula nang nagsimula ang lihim naming relasyon. Akala ko kaya kong itago ang lahat. Na dito nag-umpisa sa Riyadh at dito rin magtatapos yung relasyon naming dalawa. Pero isang araw, tumawag si Camille habang nasa trabaho ako. Nawala lahat ng kontrol ko sa mundo. At para ba akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nanlamig ako na para bang binuhusan ako ng yelo. "Joel?" Wika niya. 2 linggo na akong delayed. Positive. Buntis ako. Parang tumigil yung paligid ko nun, Miss Love. Hindi agad pumasok sa isip ko ang ibig sabihin ng mga salitang binitawan niya. Akala ko joke. Akala ko test lang ng damdamin ko. "Sigurado ka ba?" "Oo. At ikaw lang naman ang naging karelasyon ko, alam mo yan." Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Lalaki ako. Hindi ko tatakbuhan yung responsibilidad ko, pero paano? Paano yung tunay kong pamilya? Anong sasabihin ko? Nanaanakan ko yung pinsan niya? Na hindi ko sinasadya? Na nalungkot lang ako sa abroad? Nagkandaletse-letse na, Miss Love. 2 linggo pa ang lumipas. Lumobo ng issue sa isip naming dalawa. Gabi-gabi kaming nagkakausap ni Camille, pero hindi na tulad ng dati. Wala na yung kilig. Ang natira na lang, puro pag-aalala, takot, plano. Malapit na akong umuwi, Joel. Sabi niya isang gabi, "Anong gagawin natin? Hindi ko naman to maitatago." At alam naman natin na malalaman at malalaman ni Sheila na buntis ako. Lalaki yung tiyan ko, Joel. Anong sasabihin ko sa pamilya ko? Pero huwag kang mag-alala. Wala akong balak aminin kay Sheila na ikaw ang ama ng dinadala ko. Pero Joel, nahihirapan ako. Pagdating niya sa Pilipinas noon, kinabukasan nakita ko na nandun siya agad sa bahay namin. Wala ako, oo, pero ang masakit,
Nakita ko yung litrato na pinost ni Mrs. sa Facebook niya. Nakangiti silang dalawa. Si Camille ang may hawak sa anak namin. Si Mrs. ay masayang-masaya. Walang kaalam-alam. May caption pa si Sheila na, "Buti nakauwi ka na. Ang tagal nating hindi nagkita. Miss na miss ka na talaga ng inaanak mo." Hindi ko alam kung matatawa ko o mahuhulog ang puso ko sa sahig. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya. Dala-dala pala ang isang anak mula sa kanyang asawa. Gabi na nang mag-message si Camille. Hindi ko alam kung kakayanin ko to, Joel. Niyakap ko yung anak mo. Nagkwentuhan kami ni Sheila. Pero sa bawat salita niya, naririnig ko kung gaano ka na niya kamiss. Kung gaano na sila nananabik sa'yo. Alam ko, sorry, hindi ko rin alam kung ano tong pinasok natin eh. Gusto kong umiyak, pero wala akong karapatang umiyak sa harapan niya. Wala akong karapatang magselos sa kanya dahil siya yung tunay. Magpapasko na. Malapit na akong umuwi. At hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang asawa ko, ang pamilya ko, pati na rin si Camille. Ngayon ko lang naisip ang consequence ng mga kasalanan ko. Ito na yata yung karma. Hindi na ako pinapatulog gabi-gabi. Pagkababa ko ng airport, walang sumundo sa akin. Si Sheila nag-message lang ng ingat ka sa biyahe ha. May pasok kasi siya sa ospital. Biglaan daw. Pagka-uwi ko, tahimik ang bahay. Tulog na ang mga bata. Si Mrs. naka-duty pa. Binuksan ko ang maleta ko pero hindi ako makagalaw. Tumitig ako sa kisame at parang ang bigat ng buong katawan ko. Doon ko lang naisip, bakit ba bumitaw ako? Bakit ba unti-unti akong tumigil sa pagkumusta sa kanila? Sa pagbati sa birthday, sa tuwing may espesyal na okasyon, sa pagtatanong kung kumain na ba sila, at hindi ko naisip yung pagod ng asawa ko na mag-alaga araw-araw sa mga bata at mag-duty naman ng gabi sa ospital. Ano nga bang nangyari sa akin? Minsan iniisip ko, sana may rewind. Kung may rewind button lang ang buhay, babalikan ko yung gabing yun sa Riyadh. Yung gabing nagkape kami ni Camila. Hahalikan ko pa rin ba siya? Papasukin ko pa rin ba yung tukso? Pero wala eh. Wala talagang rewind. Lalo na ngayon. Nagkandaletse-letse na ang lahat. Linggo ng gabi. Nasa labas ako ng bahay. Nagpapahangin habang si Sheila ay nasa loob at naglilinis. Iniwan ko muna yung cellphone ko sa kama na naka-charge. Wala naman akong naramdaman na kakaiba. Tahimik lamang. Pero hindi ko sukat akalain na may darating palang bagyo. Bagyo na tuluyang sisira sa buhay ko. Nung pumasok na ako sa kwarto, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak-hawak niya yung cellphone ko. Gulat na gulat yung mga mata. Joel? Tinig niya'y malamig, pabulong, pero matalim. May problema. Hindi pa ako natatapos na magsalita nang bigla niyang binato sa akin ang cellphone ko. Doon ko lang nailala. Hindi ko pala na-log out yung isang account ko. Hindi ko pala naalis. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan ako pang makabasa? Kinuha ko yung phone ko. Nakabukas yung messenger. At kitang-kita ko sa screen ang huling mensahe ni Camille. Kaya mo pa bang itago to, Joel? 2 buwan na akong buntis. Hindi ka man lang nagtatanong kung kumusta ang anak mo. Kung kumusta ako. Napaupo ako. Parang sinuntok ang dibdib ko. Sheila, makinig ka muna. Magpapaliwanag ako. Matagal na akong nagtitiis, Joel. Matagal ko nang nararamdaman na parang may mali sa'yo. Pero umaasa ako na hindi mo sisirain ang pamilyang meron ka. At ngayon,
Mababasa ko yan. Ganun na lang ba kababang tingin mo sa akin? Naluha na siya, pero hindi naman siya yung umiiyak ng sobra. Ibang iyak to. May galit, puot, at pagkadurog. Hindi iba sa akin si Camille. Alam mo yan, Joel. Paano mo nagawang sirain yun? Hindi ko naman sinasadya eh. Nagkamali ako, oo, pero mahal pa rin kita, Sheila. Nagkamali lang ako. Hindi sinadya? Pucha naman, Joel. Pinuntis mo na nga eh. Hindi mo pa rin ba sadya? Anak ang bunga ng pagkakamali mo. At itatago mo pa sa akin ang mga anak natin. Hindi mo man lang ba naisip habang ginagawa mo yung kababuyan ninyo? Akala ko kasi kung di ko sasabihin, walang gulo. Hindi ka masasaktan. Hindi ako masasaktan. Pamilya natin yung sinira mo, Joel. At hindi lang puso ko yung tinadyakan mo, pati dignidad ko. Natahimik ako. Hindi ko na may pagtanggol yung sarili ko. Wala na eh. All outs na. Akala mo, okay lang sa akin. Kasi mahal kita. Oo, mahal kita. Pero ayoko na. Pagod na ako. Pero Sheila, bigyan mo naman ako ng tama na. Kung araw-araw kitang makakasama, araw-araw ko rin maiisip kung anong ginawa niyo ni Camille sa abroad. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat. Ang posibilidad ba na iwanan niya ako o yung katotohanang sobra ko siyang nasaktan. Siya na maunawain, pinakamatatag, ay nakahanda nang alisin ako sa kanyang buhay. Umalis ka muna. Hindi kita kayang titigan ngayon. Sheila naman, pakiusap. Huli na yan. Hindi mo ako pinili nung kailangan mo kong piliin. Ngayon, huwag mong asahang pipiliin kita. Ilang araw na mula nung umalis ako ng bahay, nung pinalayas niya ako. Nakatuloy ako ngayon sa apartment ng kumpare ko. Hindi ko naman masabi sa kanya yung buong kwento dahil nahihiya ako. Wala akong mukhang maipakita kahit kanino. Tumigil na rin sa pag-chat si Camille. Hindi ko alam kung dahil ba nalaman na ni Sheila ang nangyari o dahil ayaw na rin niyang guluhin ako. Kumalat na kasi sa barangay ang balitang ako ang ama ng pinagbubuntis ni Camille. Iba't ibang bersyon ang mga naririnig ko pero wala na akong pakialam. Minsan iniisip ko nga, sana hindi na lang ako umuwi. Baka mas mabuti pang naiwan na lang ako dun sa Riyadh. Dala-dala ko yung lihim kesa ngayong sira na ang pamilya ko. Paano ko enjoyin yung bakasyon ko ngayon? Kung ito naman yung nangyari, paano na lang yung masaya naming Pasko kung sinira akong pamilya ko? Ilang linggo pang lumipas. Hindi na kami nagkabalikan ni Sheila. Nandito pa rin ako sa apartment, dumadalaw sa mga bata, pero hindi niya ako pinapapasok sa bahay. Hindi niya raw ako kayang harapin. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang litrato naming mag-anak sa phone ko. Masaya kami noon at ang asawa ko ay napakaganda ng ngiti na hindi ko na makikita pa sa ngayon. Sa kasalukuyan, Miss Love, nandito ulit ako sa Riyadh. Mag-isa, walang kausap, walang naghihintay sa pagbabalik ko, wala nang pamilya, wala nang babalikan. Alam kong kasalanan ko lahat. Ngunit, may maganda ho ba kayong maipapayo kung paano ko malalampasan ang pagkakamaling nagawa ko? Lubos akong humihingi ng tawad sa lahat. At alam ko rin na sa kwento kong ito, marami hong magagalit. Lubos na gumagalang, Joel. Naku, kayo na pong bahala na mag-comment, mag-react sa kwento ng ating letter sender na si Mr. Joel. Basta ang alam ko, nasa huli talaga ang pagsisisi. Maraming salamat po Mr. Joel sa pagbahagi ng inyong kwento sa ating programa. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Love.